Nais mo bang alamin kung paano ang paggamit ng personal na kakayahan sa paghinuha ng mangyayari? Panoorin ang bidyong ito upang malaman mo. Keep on watching to learn something. This is your teacher She, and welcome back to my channel. Before you proceed, please don't forget to hit the subscribe button, okay? Magandang araw! Alamin muna natin kung ano ang paghihinuha. Ang paghihinuha o inferring ay pagbibigay ng hula o sariling palagay sa maaaring mangyari sa isang kwento. May pagkakataong naiuugnay ng mambabasa ang kanyang personal na karanasan. Nakatutulong ito upang higit na malinang ang kanyang kakayahan sa paghihinuha. Kadalasan, nagaganap ang paghihinuha kung ang wakas ng isang kwento ay hindi tapos at bitin. Halina mga bata, suriin pa natin ang ating aralin. Ang paghinuha ay pagbibigay ng kasulukuyang nadarama, iniisip, katangian, o nangyayari batay sa paglalarawan ng mga detalye sa isang sitwasyon. Maaaring itong positibo o negatibo. Madali kang makapagbibigay ng sariling hula o hinuha kapag naunawaan mo ang bawat sitwasyon o kwento na iyong nabasa o napakinggan. Narito ang mga panandang ginagamit sa paghinuha. Number 1. Baka. Halimbawa, baka may makita kang tindang pinya, bumili ka. Number 2. Tila. Halimbawa, tila nakita ko siya kanina sa simbahan. Number 3. Siguro. Halimbawa, siguro ay mataas ang nakuha niyang marka dahil nag-aral siyang mabuti kagabi. Number 4. Marahil. Marahil ay alam mo na ang tama at mali. At number 5, wari. Halimbawa, wari ko'y isang panaginip lang ito. Mga bata, ang hinuha ay maaaring nakabatay sa iyong personal na karanasan. Tandaan ninyo ito mga bata. Ang mahalagang detalye ay nakatutulong upang masagot ang mga tanong sa pinakinggan o binasang teksto. Isa-isip ninyo ito mga bata. Mahalagang magkaroon ka ng kakayahang maibigay o mahulaan ang maaaring mangyari. Makatutulong ito sa iyo upang makapag-isip ka kung ano ang dapat gawin. Maaari mong gamitin ang ilan sa mga sumusunod na pahiwatig tulad ng baka, tila, siguro, at marahil upang ito ay iyong maisagawa. At ngayon mga bata, subukin natin ang inyong natutuhan. Isagawa ninyo at sagutan ang gawaing ito. Basahin at unawain ang kasunod na sitwasyon. Hulaan ang susunod na maaaring mangyari gamit ang mga pahiwatig na iyong napag-aralan. I-comment ang inyong sagot. Umiinom si Hana nang bigla siyang natapunan nito. Nabasa tuloy ang kanyang damit. Hulaan
ang susunod na maaaring mangyari gamit ang mga pahiwatig? Maaaring i-post ang video upang ikaw ay makasagot. Narito ang mga posibleng sagot. Nakakuha ka ba ng perfect score? Magaling!